Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So dahil sa lakas ng kanyang suntok, isang Pinoy ang nakadisgrasya at nakabulag ng kanyang kalaban, kinilala siya na si Renrob Sampayan Andolis, na tubong samar. Makakalaban niya dito si Min Fat Sam ng bansang Vietnam, para sa bakanteng WB o Oriental Minimum Weight Division. Ginanap ang laban sa Wondam Gymnasium, South Korea. Si Min Fat Sam ay isang dekalibreng boksingero at kinakatakutan sa kanilang bansa bilang isang boksingero dahil sa taglay nitong lakas sumuntok, dahil bawat makakalaban nito ay tinapos niya sa pamamagitan ng technical knockout. Unang round pa lang ay kitang-kita na dito na may kahabaan ng kamay itong si Min Fat Sam, kumpara sa ating pambato, ngunit hindi ito hadlang sa pambato ng bansang Pilipinas na si Renrob Andolis. 상당하더라고요. 그렇습니다. 예. 자, 3위 파트와 안달레스의 첫 번째 라운드. 시작부터 이 3위파 선수의 가드를 두들기고 있는 안달레스입니다. 예. 3위파 선수가 아마추어 분야에서도 많은 경기를 치렀습니다만, 그렇습니다. 네, 경기 전에 저희가 말씀을 드렸다시피 안달레스 선수도 그렇고 비슷한 실력이다라고 볼 그렇죠. 수가 있겠습니다만, 파티가 먼저 일단 빨리 파악을 해야 되겠고요. 예, 반대로 안달레스 선수의 경우는 상대하는 이 상대방의 일단은 1라운드에는 기회주동을 가져와야 되거든요. 예. 안달레스 선수가 Sa pangalawang tagpo ay alam na ng ating pambato na si Renrob Andolis, ang galawan ng kanyang kalaban. Dahilan ng pagkawala niya ng mga nagbabagang superpower punches. 있는 거겠죠. 그렇죠. 예. 자, 파이트. 먼저 두들겨줍니다. 왼손을 깊숙이 찔러맞는 3인판 반격을 보여주는 안달레스. 먼저 왼손 한번 연타. 데미지를 총기를 조금씩 가져오고 있는 안달레스. 안달레스는 이 프로복싱 무대에 데뷔를 하고 나서 안달레스 선수 아무래도 이상호 해설위원이 대선배 입장에서 봤을 때 그만큼 가능성이 있고 주문하고 싶은 것은 일단은 저 선수가 3위파 선수가 대단했던 선수의 질하고 차이가 많이 나는 것이죠. 아무래도 뎁스 차이가 있는 거죠. 그럼요. 예. Pangatlong tagpo ay grabe ang mga solidong suntok ang pinakawala ng ating kababayan, kitang-kita na dito na magana ang pagmumukha ni Min Fat Sam. Ramdam na ni Min Fat Sam ang mga power punches ng ating kababayan. Kitang-kita din dito na talagang magana ang kanyang pagmumukha. 민팟이 생각보다 도전하고 있습니다. 3라운드 25초 안쪽으로 흘러가. 좋아요. 계속해서 연타 콤비네이션. 네. 번쩍번쩍 할 거예요. 네. 지금 정확히 Sa pang-apat at pang-limang tagpo ay patuloy pa rin ang power punches ng ating kababayan at kitang-kita na ang pagsarado ng mga mata nito, dahil sa mga natamong suntok galing kay Renrob Andolis. 예. 손을 많이 쓰는 건 중요하겠습니다만 사실 서미파 선수가 이상 의지가 있기 때문에 그렇죠. 자신이 팔을 뻗었을 때 닿는 거리, 그리고 안달레스가 팔을 뻗었을 때 닿지 않는 거리를 만들어내는 것도 중요할 것 같아요. 그렇습니다. 네. 지금은 그래도 저희가 선수들이 많이 하는 것은 그래도 오히려 이제 4라운드 많이 안 바뀌어져요. 그렇죠. 선수도 없지 않습니까? 예. 자, 5라운드 만나보시죠. 어퍼 라이트 스트레이트 콤비네이션. 운전을 해서는 지금 발로 끝나거든요. 네. 발로 끝나기 때문에 저 선수는 지금 카바링이 좋기 때문에 절대 정타를 못 안달레스 선수가 스미퍼 선수를 이 앞선 더블. 스타일로 빨리 읽어줘야 돼요. 한 가지만 얘기해주면 하는 거고. 이어가고 있는 안달레스 선수고요. 약 마치 앞서. 네. Sa pang-anim na tagpo ay hirap ng makatama si Min Fat Sam dahil sa pinsalang natamo at hindi na siya gaanong makakita dahil halos magsasarado na ang kanyang mga mata. Ang pambato naman ng bansang Pilipinas na si Renrob Andolis ay walang peren gaanong pinsala at patuloy sa pagbato ng mga solidong suntok. 일본에길 원하고 있는 안달레스 선수예요. 버투. 딱 먹혔었거든요. 예. 근데 지금 뭐 전혀 먹히지가 않고 있어. 예. 기회가 없어요. 아 맞았어요. 자, 띄우는 거죠. 그렇죠. 예.
라운드 얼마 남지 않았는데요. 오늘은 교차 이렇게 Sa pang-pitong tagpo ay dito na matatapos ang paghihirap ng kalaban dahil hindi na talaga ito nakakakita, dahilan ng pagtigil na ng referee ng kanilang laban, dahilan ng pagkapanalo ng ating kababayan na si Renrob Andolis at tinanghal siya na bagong WBO Oriental Minimum Weight Division Champion. 있습니다만 사실 선수의 컨디션이 항상 중요하기 때문에 그럴 수 있잖아요. 지금 이런 상황에 대해서는 여러 선수들이 하실 수 있는 Dagdag pa sa ating mga balita. So, nagbigay nga dito ng boxing update ang kapatid at head trainer ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero na si Jason Casimero. Tungkol sa laban nito na gaganapin ngayon September taon kasalukuyan. Ayon sa video post sa Facebook ni Jason Casimero ay ibinahagi niya dito na magaganap ang laban ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero nitong buwan ng September taon kasalukuyan. Sa lahat po ng nag-aabang, December po yung laban. Kailangan talaga sabihin ko abang-abang lang. December pa po eh. September. September po yung laban. Isang undefeated Mexican fighter ang makakalaban nito at sa bansang Japan daw ito mangyayari at si Cuadro Alas ang magiging main event ng naturang laban. Paparating ngayon na laban naman ni Otol, mataas yung kalaban, Meksikano, wala pang talo. Dagdag pa ni head trainer ni Cuadro Alas John Riel Casimero na si Jason Casimero na ang magwawagi sa labanan ni Cuadro Alas John Riel Casimero kontra sa undefeated na Meksikano ay siya umano ang magiging kalaban nitong current undefeated 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster sa buwan ng December taon kasalukuyan. September po yung laban. Kung sinong manalo dyan, sinong manalo sa September, siya po yung makalaban ni Naoya Inoue sa December. Dagdag pa ni Jason Casimero na isang mataas at malakas itong Meksikano dahil wala pa itong talo. Dagdag pa sa ating mga balita. WBO pumayag na sa kagustuhan ng former 8 World Division Champion na si Manny Pacquiao na makalaban ang isa sa pinakamalakas na si Mario Barrios. Habang ang Team Barrios naman ay gustong-gusto rin makalaban ang nag-iisang 8 World Division Champion Manny Pacquiao, bukod pa dyan ay gustong-gusto rin nila depensahan ang kanilang titulo kontra sa former 8 World Division Champion Manny Pacquiao. Dahil malaking oportunidad at isang karangalan daw umano na makalaban sa ibabaw ng boxing ring ang pambansang kamao at legendary fighter na si Manny Pacquiao. Dagdag pa dyan ay malakas ang loob ng kampo ni Mario Barrios na kayang-kaya nila patumbahin at talunin ang pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa kabilang banda naman ay naniniwala si MP Promotion President na si Gib Bonds na kayang-kaya muli maging world champion ni Manny Pacman Pacquiao. Ayon kay Gib Bonds ay isa pa ring malakas na boksingero si Manny Pacquiao. Bukod pa dyan ay kahit daw may edad na ito ay hindi parent daw na wala ang kanyang lakas at bilis sa ibabaw ng boxing ring. Kaya kabang-abang na naman ang maging laban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at John Riel Casimero. Ano sa tingin nyo guys, makakaya pa kaya ni Manny Pacquiao makipagsabayan sa mas bata sa kanya? Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Si former 8 World Division Champion Manny Pacman Pacquiao ay maaring mag-umpisa muli sa pagpapatayo ng mga bahay para sa ating mga kababayang mahihirap. Sa mundo ng pagiging boksingero ay dito kinukuha ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao ang pera na ginagamit para sa kanyang housing project para sa mga kababayan nating mahihirap. Sa bawat mga laban ng ating pambansang kamao ay may nakalaan para sa ating mahihirap na kababayan. Binubuwis at nilalagay ng 8 World Division Champion Manny Pacquiao ang kanyang sariling kaligtasan para lang kahit papano ay makatulong ito sa kanyang mga kababayan na mahihirap. Alam kasi ni Manny Pacquiao ang pakiramdam ng isang mahirap, dahil maski siya mismo ay nakaranas ng ganitong sitwasyon. Kaya kahit na umangat na siya sa buhay ay nandoon pa rin ang kanyang ginintuang puso para tulungan ang mga kapos palad nating kababayan na nangangailangan talaga ng tulong. Dahil sa kanyang kakatapos lang na laban kontra kay Ricky Anpo. Bagamat kahit ito ay tabla ay meron pa ring itong panalong pera. Dito rin si Pacquiao muling mag-uumpisa ng kanyang project na housing para sa mga mahihirap sa pamamagitan ng paglaban niyang muli sa ibabaw ng boxing ring at ito na nga sa darating niyang laban kontra Mario Barrios ay daladala ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ang pag-asa na muli itong magwawagi, dahil ang labang ito ay hindi lang para sa pansariling niyang pangarap kundi pati sa ating mga kababayan mahihirap na kanyang matutulungan. Masaya ang former 8 World Division Champion Manny Pacquiao na siya ay makatulong sa ating mahihirap na kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tahanan.
Hindi lahat ng mahihirap ay mabigyan ngunit kahit papano ay meron pa ring pag-asa na mabawasan ang mga natutulog sa kalsada. Kung inyo pang naalala ang laban Mayweather kontra Manny Pacquiao, ito ang pinakamataas na kita mula sa pagbebenta ng tiket para sa isang boxing match ay $72,198,500, £46,843,387, mula sa pagbebenta ng 16,219 na tiket para sa Floyd Mayweather Jr. ng bansang USA, laban kay Manny Pacquiao ng bansang Pilipinas sa isang welterweight title fight sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada, USA, noong May 2, 2015. Ang benta ng tiket ay iniulat ng Nevada State Athletic Commission noong May 12, malayong nalampasan nito ang nakaraang record mula sa laban ni Mayweather vs. Alvarez noong 2013 na nakakuha ng $20,003,150 mula sa pagbebenta ng 16,146 na tiket. At nasali pa sa Guinness World Record na pinakamataas na kita mula sa mga benta ng tiket para sa isang laban sa boxing. Dahil sa naturang laban at kumita ng milyon-milyon dollar, ay doon inumpisahan ng 8th World Division Champion Manny Pacquiao ang housing project para sa mga kababayan nating mahihirap. Kaya ang laban niya kontra Ricky Anpo ay isang simula muli patungo sa kanyang pangarap para sa mahihirap na mabigyan ng maayos na tahanan at mabawasan ang mga natutulog sa mga bangkita at mga pag-alagala sa kalsada. Kaya sa darating na laban niya kontra Mario Barrios ay atin pong suportahan dahil ang laban na yan ay hindi lang para sa pansariling pangarap kundi para na rin sa kapuspalad nating mahihirap at mga natutulog lang sa kalsada at walang mga tahanan. Sana tuloy-tuloy na ang kanyang mga laban para mabilis mabuo muli ang housing project para sa mahihirap. And Freddie Roach always been to have the rope. Hey, you really think you need? He doesn't really know what he wants. They don't call him the best. He Get away. Scheduled 12. Our unofficial ringside scorers do it. Up is it. Up 29 points. Pacquiao's the aggressive landing, but this is what he though of the knee and not come straight down the middle. Although that left hand landed for Pacquiao and maybe hurt Floyd Mayweather. board here with a round, that's for sure. Tremendous crowd is going wild. not careful enough for that confidence is what Really hard going at some point. Exactly the same percentage. Yeah. He's gotten them in. This is a reminder of the early rounds of the Oscar De La Hoya fight. It's like that brought the crowd out of their seats, Mayweather. Yeah, and the thing To use that double. Well, Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.